Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Ad Vitam, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang lalaking nagngangalang Frank, na gumagawa ng kanyang trabaho bilang isang quality control ng mga matataas na gusali. Kinabukasan ay nakita si Frank at ang kanyang asawang si Leo, na sinusuri ang kanyang sinapupunan sa ospital. Nabatid na kasalukuyang buntis si Leo, at ilang araw na lang bago manganak. Pagkabalik mula sa ospital, nagulat sila nang makitang magulo ang kanilang apartment na parang may hinahanap. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagkita si Frank sa kanyang matalik na kaibigan na si Ben. Mula sa kanilang pag-uusap, napag-alaman na ang dating nanggulo sa apartment ni Frank, ay naghahanap ng nakatagong susi. Isang araw, habang nagtatrabaho si Frank at ang isang kasamahan, biglang naaksidente si Frank dahil sa kagagawan ng isang lalaki. Agad bumaba si Frank at hinabol ang lalaki, ngunit hindi niya ito naabutan. Matapos makatakas ang lalaki, si Frank na buong araw na walang balita kay Leo, ay nagmadaling umuwi. Pagdating sa bahay, masaya siya nang makitang maayos ang kanyang asawa. Kasabay nito, makikita ang isang lalaking nagngangalang Vanaken na sumakay sa pick-up car na naghihintay sa kanya. Sa sasakyan ay nandoon din ang lalaking tumakas kay Frank kanina. Kaagad pagkatapos noon, pinatay ni Vanaken ang lalaki. Kinagabihan, pagkatapos makatulog ni Leo, palihim na umakyat si Frank sa bubong ng apartment, para tingnan ang susi na itinago niya doon. Hindi malinaw kung para saan at kanino ang susi, ngunit malinaw na napakahalaga nito, at ayaw ni Frank na mahulog ito sa maling mga kamay. Habang sinusubukan ni Frank na ilipat ng lalagyan ang susi, biglang lumitaw si Leo at nahuli siya. Tinanong ni Leo kung bakit madalas mukhang balisa si Frank, at mas gusto niyang magpalipas ng gabi sa bubong, sa halip na matulog katabi niya. Nang tanungin ni Leo kung ano ang nililihim ni Frank sa kanya, biglang may kumatok sa pinto. Pareho silang nagulat sa pagdating ng ilang nakamaskara na mga lalaki sa kanilang apartment. Sa pagtutol ni na Frank at Leo, lumabas na hindi sila mga ordinaryong tao. Bagamat nagawa nilang atakihin ang ilan, sa wakas ay nagtagumpay ang nakamaskara na grupo na matalo sina Frank, dahil mas marami sila. Pagkatapos itali si Frank, isa sa grupo ang nagtumbok sa kanya ng baril, para makuha ang kanyang mga fingerprint. Lumabas na ang tao sa likod ng pag-ataking ito ay si Vanaken, na dati nang pinatay ang kanyang tauhan, dahil nabigo itong saktan si Frank sa isang aksidente sa gusali. Si Vanaken ay isang hitman na itinalaga upang kunin ang isang susi mula kay Frank. Si Vanaken ang taong nagbigay ng labis na bahagi ng kanyang buhay para sa kanyang trabaho. Dahil ayaw ibigay ni Frank ang susi, nahak at ibinulsa ni Vanaken ang cellphone ni Frank. Bago paralisahin si Frank, inutusan ni Vanaken ang kanyang mga tauhan, na bigyan ng droga si Leo at ilayo siya. Pagkatapos ay nag-flashback ang kwento sa taong 2014, nang ang ilang bagong nagtapos na GIGN elite troops, ay tinanggap ng kanilang mga pamilya at senior officers. Tiningnan nila ito bilang isang departure at hindi bilang isang culmination. Kabilang sa mga opisyal na ito ay sina Frank at Leo, na hindi pa magkarelasyon. Si Frank ay naging isa sa mga pinakamahusay na nagtapos sa taong iyon. Matapos makilala ang asawa ng isa niyang kaklase, nilapitan si Frank ng kanyang superior na si Astro. Binigyan niya ito ng badge na may nakasulat na Ad Vitam sa likod, kung saan ang badge ay pagmamay-ari ng ama ni Frank noong naka-duty pa ito. Pagkalipas ng 2 taon, sa recruitment ng isang bagong elite na puwersa ng GIGN, ipinakita si Ben. Siya ay sumasailalim ngayon sa ilang mga pagsubok, upang maging isang opisyal na miyembro tulad ni Frank. Sa pangwakas na pagsubok, kinakailangang mag-shoot si Ben ng isang bilog na nakakabit sa dibdib ng kanyang senior officer. Sa kabutihang palad, nagtagumpay si Ben sa pag-shoot sa target, na ginawa siyang pinakamahusay na elite squad graduate sa taong iyon. Noong gabi ng pagdiriwang ng graduation, nakita si Ben, na hindi gaanong pamilyar sa kanyang mga kaklase, na kasama ni Leo. Ang katayuan ni Ben bilang isang immigrant, ay naging dahilan kaya nahirapan siyang makipagkaibigan. Nang makitang sa wakas ay nagsisimula ng makisalamuha si Ben sa kanyang mga kaibigan, sinamantala ni Frank ang pagkakataong lapitan si Leo, dahil nag-alala siyang baka ma-inlove si Leo kay Ben.
Walang pag-aaksaya ng oras, sinabi ni Frank na gusto niya si Leo, at lumabas na si Leo ay may gusto din kay Frank, mula noong 2 taon na ang nakakaraan. Natapos ang kanilang usapan sa isang mainit na sandali sa banyo. Sa kasamaang palad, biglang sumulpot sa banyo si Ben na lasing at gustong sumuka. Sa madaling kwento, pauwi mula sa party, kasama ni Frank si Nico at ang kanyang asawang si Manon. Tinukso ni Nico si Frank, nagtatanong kung si Leo at Frank ay magkakaanak ngayong gabi. Mula sa araw na iyon, opisyal nang magkarelasyon sina Leo at Frank, at tinanggap ito ni Ben, Nico at Manon. Makalipas ang 1 linggo, pagkatapos ng pagsasanay, nakipag-ugnayan kay Frank ang kasamahan niyang si Eric, na nagtrabaho bilang room boy sa Trianon Hotel. Sinabi sa kanya ni Eric na nakarinig siya ng putok ng baril sa isa sa mga silid ng hotel. Inimbitahan ni Frank sina Ben at Nico na magmadali sa hotel batay sa ulat na ito. Habang kumukuha ng impormasyon mula sa isang manager ng hotel, bigla silang inatake ng 2 sospek. Sa insidente, nagawang barilin ng mga salarin sina Ben at Nico. Matapos maparalisa ang 2 salarin, agad na tinulungan ni Frank si Nico, na malubhang nasugatan. Sa kasamaang palad, namatay si Nico sa insidente. Kinabukasan, mahigpit na pinagalitan ng kanyang mga nakatataas si Frank, dahil sa agad nitong pagkilos ng hindi naghihintay ng utos. Ang aksyon na ito ay humantong sa 2 opisyal na binaril, isa sa kanila ay namatay pa. Dahil sa pangyayaring ito, napilitan si Astro na hilingin kay Frank na magbitiw sa kanilang unit. Pumunta si Frank sa locker room para mag-impake ng mga gamit, matapos tingnan sa huling pagkakataon ang larawan ng kanyang ama sa headquarters. Kinabukasan, pagkatapos ng seremonya ng libing, nakita ni Frank si Leo na seryosong nakipag-usap sa kanyang superior. Tila sinadya din ni Leo na umalis sa kanyang mga tungkulin sa GIGN, matapos makita ang nangyari kay Nico. Maya-maya, binisita ni Frank si Ben, na nagpapagaling. Doon ay may nakita silang balita, na umano'y mga pulis ang 2 bumaril sa Trianon Hotel. Gayunpaman, ang mga paratang ay pinabulaanan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nang marinig ito, iminungkahi ni Ben na wag nang makialam si Frank sa kaso. Nabatid din na dahil sa matinding pinsala ni Ben, hindi na niya nagawang gumawa ng mabibigat na trabaho. Kalaunan ay inilipat si Ben sa administrasyon, ngunit tumanggi siya at nagpa siya na magbitiw. Isang araw sa restaurant, ipinahayag ni Leo na buntis siya sa kanilang anak. Upang salubungin ang kapanganakan ng kanilang sanggol, nagpa siya sina Leo at Frank na lumipat sa isang mas malaking apartment. Habang nag-iimpake ng kanilang mga gamit, aksidenteng nakita ni Frank ang kanyang badge na may bahid ng dugo, mula sa isa sa mga bumaril sa Trianon Hotel. Nagtataka tungkol sa pagkakakilanlan ng salarin, tinanong ni Frank ang kanyang kaibigan, isang forensic na doktor sa pulisya, na suriin ang DNA. Nagkita sina Frank at Ben, at sinabi ni Frank na ang isa sa mga salarin ay naging miyembro ng espesyal na puwersa na nagngangalang Selim. Si Selim ay kilala na nagsilbi sa direktor ng seguridad, at may maraming koneksyon sa ministeryo. Hinala ni Frank na ang turistang natagpo ang pinatay ay hindi ordinaryong turista. Gayunpaman, sa kabila ng pag-alam sa impormasyong ito, pinayuhan pa rin ni Ben si Frank na wag makialam. Pagkatapos ay inimbak ni Frank ang impormasyon tungkol kay Selim sa isang locker, at ang susi ng locker ay itinago niya sa bubong ng kanyang apartment. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na ang susi na itinatago ni Frank, ay ang susi sa pagbubukas ng locker. Makalipas ang ilang sandali, nakipagpulong si Frank, na hindi napigilan ang sarili sa pag-alis ng posibleng pagsasabuatan sa kaso ng Trianon, sa isang mamamahayag upang talakayin ito. Hiniling niya sa mamamahayag na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos pumayag, nangako rin si Frank na ibibigay kaagad ang ebidensyang mayroon siya. Sa opisina ng ministeryo, nakilala ng pinuno ng direktor ng seguridad ang ministro. Noon nila ipinaliwanag na 7 buwan na ang nakalipas, si Colonel John Brennan, dating miyembro ng US Navy at ngayon ay miyembro ng CIA, ay dumating sa France kasama ang kanyang mga security. Nilalayo nilang makipag-ayos sa isang kasunduan sa mga armas sa Australia. Sa araw na iyon, 2 tauhan ng direktor ng seguridad, isa sa kanila ay si Selim, ang itinalaga na pumunta sa silid ni John, upang kunin ang ilan sa kanyang mahahalagang dokumento. Gayunpaman, hindi natuloy ang mga bagay-bagay nang biglang pumasok si John, at ang kanyang mga security sa silid. Pinilit silang barilin ni Selim at ng kanyang kasama.
Pagkatapos ay sinabi ng dalawang lalaki sa ministro, na ang isang dating sundalo ng GIGN na nagngangalang Frank, ay may katibayan ng pagkakasangkot ng direktor ng seguridad. Ito ay matapos suriin ang mga mantsa ng dugo ni Selim sa kanyang badge. Nakuha nila ang impormasyong ito mula sa isang mamamahayag na nagtatrabaho sa parehong media, sa mamamahayag na nakausap ni Frank. Napagtanto na kapag ang impormasyong ito ay matuklasan ng CIA, pipilitin ang diplomatikong relasyon sa pagitan ng France at Amerika. Dahil dito, inutusan ng ministro ang dalawang lalaki na kunin ang ebidensya kay Frank, at pagkatapos ay patayin siya upang mawala ang saksi. Bumalik ang kwento sa simula ng pelikula. Matapos makidnap ni Vanaken si Leo, nakipag-ugnayan siya kay Frank. Sa tawag, ipinakita ni Vanaken ang kalagayan ng kanyang asawa, at pinagbantaan si Frank na ibigay ang ebidensyang itinago niya sa loob ng 4 na oras, kung hindi ay papatayin niya si Leo. Bago matapos ang tawag, binalaan ni Vanaken si Frank na huwag magsumbong sa pulisya dahil wala itong silbi. Tulad ng nangyari, si Frank ay naging isang kalaban ng pulisya, matapos siyang ituro ni Vanaken para sa pagpatay sa kanyang mga tauhan. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng fingerprints ni Frank sa sandata na ginamit sa pagpatay. Dahil ayaw mag-aksaya ng oras, naglinis si Frank ng sarili matapos iwanan sa kalye, at agad na tinungo ang kanyang apartment para kunin ang susi na itinago niya sa lababo ng banyo. Gayunpaman, hindi kalayuan sa apartment, nagulat si Frank nang makita ang ilang pulis na nakabantay doon. Nang subukan ni Frank na kunin ang susi na dati niyang iniingatan, laking gulat niya nang makitang wala na ito roon. Di nagtagal, natuklasan ng isang opisyal ang kinaroroonan ni Frank, na pinilit siyang lumaban at subukang tumakas. Matapos makatakas sa pamamagitan ng panlilinlang sa pulisya, nilapitan ni Frank si Ben sa kanyang pinagtatrabahuan at sinabi sa kanya ang nangyari. Napagtantong nawala ang susi ng locker ni Frank at kailangan niya ang kanyang badge na may dugo, dinala ni Ben si Frank sa kanyang bahay at ibinigay sa kanya ang kanyang badge. Pinahid ni Frank ang kanyang dugo sa badge at ibigay ito kay Vanaken para palayain si Leo. Pagkatapos, pumunta sina Frank at Ben sa isang lugar ng pagpupulong sa gitna ng kagubatan. Bago makarating sa lokasyon, sinadya ni Ben na bumaba at nagtago ng isang tracking device o GPS kay Frank, para malaman ang kanilang lokasyon. Pagdating sa headquarters ni Vanaken, tinali ng mga tauhan ni Vanaken ang magkabilang braso ni Frank. Nang makaharap niya si Vanaken, kinuha niya ang kanyang cellphone at dinala si Frank para makita si Leo, na ngayon ay nasa gitna ng kagubatan. Matapos makuha ang badge na may mga mantsa ng dugo, inutusan ni Vanaken ang kanyang mga tauhan na buksan ang cellphone ni Frank, at magpadala ng mensahe sa lahat ng kanyang mga kontak. Nakasaad sa mensahe na ayaw ni Frank sa kanyang anak at asawa, para bang pinatay ni Frank si Leo bago niya wakasan ang kanyang sariling buhay. Sa ibang lugar, nakatanggap din ng notification ng mga pulis na naghahanap sa kinaroroonan ni Frank, mula sa active GPS ng cellphone. Pagkatapos noon, umalis si Vanaken sa lugar, naiwan ang ilang tauhan, na siyang gagawa sa pagpatay kina Frank at Leo. Ngunit biglang lumitaw si Ben na nakasuot ng maskara upang iligtas sila. Makaraang mapatay ang lahat ng tauhan ni Vanaken na naroon, sina Frank, Leo at Ben ay nakakuha ng kotse at nakatakas. Nagkaroon ng habulan kasabay ng tense na shootout, na nag-iwan kay Leo na masamang nabaril sa kamay. Nang subukan ni Frank na pigilan ang pagdurugo sa kamay ni Leo, biglang nabasag ang panubigan ni Leo, tanda na malapit na niyang ipanganak ang kanilang sanggol. Sinabihan ni Frank si Ben na dalhin agad si Leo sa ospital, at tumalon siya mula sa kotse upang pabagali ng mga tropa ni Vanaken, na patuloy na humahabol sa kanila. Sa isang shootout kay Frank, inutusan ni Vanaken ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang paghabol sa kotse ni Ben. Gamit ang motorsiklo na pag-aari ng namatay na pulisya ng kagubatan, sinubukan ni Frank na tumakas, ngunit hinabol din siya ni Vanaken mula sa likuran. Sa sasakyan, nakita ni Ben si Leo na nasasaktan at lalong nanghihina. Pinilit niyang magsalita si Leo upang manatiling may malay, habang patuloy silang hinahabol ng tropa ni Vanaken. Si Frank na ngayon ay hinahabol ni Vanaken at ng mga pulis, ay nagnakaw ng isang paramotor na pag-aari ng isang magsasaka at namamahala upang makatakas. Sa kanyang pagtakas sa himpapawid, tinawagan ni Frank si Ben upang tanungin ang kalagayan ng kanyang asawa. Sinabi ni Ben na si Leo ay nawalan ng malay. Matapos tapusin ang tawag, nalaman na nasugatan din si Ben sa kanyang katawan.
Samantala, ang dating amo ni na Frank at Ben ay nakatanggap ng mga utos, na pigilan ang pagtakas ng kanilang mga dating subordinate. Dahil dito, pinakilos ni Astro ang kanyang mga tauhan. Si Ben na ngayon ay hinahabol ni Vanaken sa kanyang likuran, ay nagsisikap na makapunta sa ospital. Inakay siya ni Frank mula sa himpapawid para mag-shortcut. Nang makarating si Ben sa bakuran ng ospital, lumitaw si Vanaken at tinutukan siya ng baril. Sa kabutihang palad, dumating si Frank sa tamang oras. Nang malapit ng patayin ni Frank si Vanaken, dumating ang kanyang dating amo at ang kanyang mga dating kasamahan upang pigilan sila. Si Frank na malubhang nasugatan, ay pumunta sa kotse at binuhat ang kanyang walang malay na asawa, at dinala sa ospital. Matapos makatanggap ng paggamot si Leo mula sa doktor, kinuha ni Astro si Frank upang managot sa kanya, na pinaghihinalaang pumatay sa mga tauhan ni Vanaken. Makalipas ang isang buwan, naantig ang damdamin ni Frank nang dalawin siya ni Leo at ng kanyang maliit na sanggol. Doon ay sinabi ni Leo na ang susi na itinago ni Frank ay nakuha niya, habang nakikipaglaban sa mga tropa ni Vanaken. Ilang araw na ang nakalipas, nagsumite rin si Leo ng ebidensya sa gobyerno. Matapos ideklarang pagtatanggol sa sarili, sa wakas ay napawalang sala si Frank sa lahat ng parusa para sa kanyang mga aksyon. Siya ay napatunayang hindi nagkasala, sa pagpatay sa mga tauhan ni Vanaken. Sa pagtatapos ng pelikula, nang magkayakap sina Frank at Leo mula sa malayo, mukhang nakabawi na rin si Ben at masaya na makita ang kanilang kaligayahan. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.